Hi guys, this is Neil and ito ang last chapter or the chapter 6 of the discussion on how to succeed as an online learner, focusing on assessment and motivation. So assessment and motivation. So paano ba natin i-describe yung words na yan? So ito yon. Assessment and motivation are the performance engines of online learning. Assessment measures what students have learned, while motivation fuels the persistence needed to keep learning, and even when challenges arise. So assessment means pwedeng isang test or isang exam, or yun yung pag-measure kung hanggang saan yung natutunan ng isang estudyante or isang learner sa mga lessons, sa discussions, kung ano yung mga task na binigay, yun ang pinaka-base na explanation doon. Yun ang pinaka-base na ginagawa para masabi na merong assessment. So, ang assessment pwede ring actual na application. Pwedeng ganon. So, hindi lang kasi exam through papers. Pwede ring assessment na according to the process ng real work. Kasi nagkaroon ako ng experience ng assessment. So, nung nag-aral ako ng TESDA ng food and beverage, nagkaroon kami ng assessment, actual. Kung paano kami mag-serve, paano mag-remove ng pinagkainan ng guest, paano mag-position ng yung mga cutleries and dinnerwares, mga ganun. Yun ang example ng actual assessment. While kung ang assessment na gagawin mo is through paper, pwedeng by exam, or test na sinasabi, quizzes, or pwedeng through research, mga ganun ang example. Dito naman tayo sa motivation. So, paano ba nagiging motivated ng isang learner para pumasa siya sa isang assessment? Kasi kailangan mong gamitin yan, dalawang yan, para magkaroon ng growth and enhancement doon sa personal. Hindi lang siya personal, parang professional side ng isang learner. Kasi mostly professional ang dine-develop natin, kaya nagkakaroon ng assessment. Kaya minomotivate din natin yung mga learner para matuto, para mai-apply nila sa real life world kung ano yung natutunan nila sa school. So, paano ka ba mag-prepare for online exams? Kasi assessment is exams. So, ang focus natin is online exams naman. So, ito yung mga advices dyan. Una is, understand the format early. So, kailangan mo maintindihan ano ang format ng assessment, ano ang format ng test na gagawin sa'yo. Ano ba yan? Through test paper, through online, through actual. So, kailangan mo maintindihan kung ano yung process, ano yung in and outs niyan, paano ka magre-review, ano yung dapat mong gawin para maging fully prepared ka. Kasi bakit? Marami kasi nag-exam na hindi rin fully prepared, pero fully knowledgeable naman sila. So, kahit hindi ka mag-prepare, kung knowledgeable ka sa mga details ng mga lessons, ng mga discussions, ng mga learnings, maaaring papasa ka pa rin sa isang assessment. So, gaya ko, hindi ako minsan nagre-review kasi nga, ginagawa ko na siya from the largest detail until the smallest detail. So, parang ganun kasi. So, hindi ko na siya masyadong nire-review. Skimming, ganun-ganun lang. Medyo basa-basa ng konti. Ganun ang ginagawa ko. Pero pumapasa pa rin naman. Depende rin lang sa'yo kung paano mo siya i-adjust according to your pace of learning. So next one tayo, which is review all learning objectives. So ano ba yung mga objectives based on an intended course outcome? So dapat ma-review mo, tama ba yung natutunan mo or tama ba yung learning outcome mo doon sa objective? Kailangan mo i-compare lahat yan kasi para alam mo na, uy, meron akong isang maliit na details na nakalimutan dito. Hindi siya tumama doon sa dapat na learning objectives nitong subject na ito. Kasi para mai-align mo yung learning mo doon sa dapat na outcome ng learning doon sa subject or discussion or idea or task na binigay sa'yo. So, ganun yung dapat dun. Kaya ka nagre-review. And another example is yun nga yung sa steps of learning online study na meron yung method, understanding, application, and verification. So, isa yan sa mga part ng pag-review kung ano yung natutunan mo at tama ba ito doon sa objective ng dapat mong matutunan. Number 3 naman, which is practice regularly. Yes. So, lagi ko sinasabi yan, kailangan i-practice yung isang knowledge, whether
it is a bigger body of knowledge or a smaller body of knowledge. Kasi yung lahat ng mga yan, lalo at kapag related sa isa't isa at meron silang part sa pag-develop ng iyong professional life or professional skills, dapat talaga i-practice mo yun. Isama mo yan lahat sa practice kasi hindi po pwede na kahit alam mo na hindi mo i-continue ang practice dahil hindi maiiwasan na kahit alam mo na magkakamali ka, lalo kapag hindi mo siya ipuput into a continuous practice. Fourth naman tayo, which is create concise summaries. So yes, ganyan ako kasi pag nagle-lesson ako, meron akong bullet points, meron din akong ginagawa na summary at meron din mga keyword lang. So depende yun sa pace ng learning na sa tingin ko applicable na pwede kong gawin doon sa section na yun. Pwede ka kasi mag-summary ng for example, hindi naman siya ganun kahaba na babasahin. Mga ganun ba? Yung ano lang siya, parang main idea ng lesson mo. So, mostly ganun talaga ang summary. Dito naman tayo sa fifth one, which is organize your digital workspace. Yes, kailangan mo ng stable internet. Hindi pwede maging unstable yan kasi disorganized yan at hindi ka matututo. Kailangan mo ng quiet environment. Kasi online learning needs focus din. So, higit pa sa face-to-face ang dapat maging focus mo dun sa online learning. And yung mga necessary tools na kailangan mo, yung login, yung credentials, at kung ano-ano pa na kailangan mo para makapag-enter or maka-enter ka doon sa iyong learning management system nang wala kang harapin na, let's say, technical difficulties or kasi nga nag-lag yung internet mo dahil hindi nga ganun ka-stable. Mga ganun, kailangan mo i-consider lahat yan. And sixth is, avoid multitasking during exams. Yes, yun yung sinasabi ko na kapag nag-aaral ka, lalo kapag online, huwag kang mag-multitask. Huwag kang mag-multi-subjects ng sabay-sabay kasi hindi kaya ng utak na alalahanin lahat yan. Kahit isulat mo pa sa notebook, it is very recommended na kapag nag-online study ka, mag-aaral ka ng according to your pace na for example, math ngayon, na kailangan mo tapusin within the next 2 weeks, math lang yan. Huwag mong haluan ng English, huwag mong haluan ng science. Kasi nga para mas focus ka and mas makukuha mo yung dapat na essence ng learning na dapat mong matutunan. Kasi minsan kailangan mo pang mag-research ng deeper para matutunan ng isang subject. So, paano kung nag-math ka ngayon, nag-deeper research ka, nag-English ka kinabukasan, gumawa ka na naman ng research. So, pinaghalo mo na lahat yan. So, hindi yun advisable. And last advice is check technical readiness. Yes, ang pinaka-common dyan is ang technical readiness means yung camera mo ba is ready kapag nagkaroon kayo ng Zoom meeting, Google Meet, or through Skype man yan, o nagkaroon kayo ng conference ng mga kaklase mo, kung may research proposal ka, kailangan mong i-explain sa instructor or professor mo. Kailangan mo i-check yan. Webcam, gumagana ba? Tapos, yung process ng pag-upload ng mga assignments, ng mga documents sa system, dapat alam mo na yun. Pinapractice dapat lahat yan. Kasi, it's very important na technically ready ka, hindi man ganun ka knowledgeable, pero alam mo yung process. Very important yan sa online study. So, moving on tayo dun sa second factor, which is self-assessment and tracking progress. So dito sa part na to, nami-mention dito yung pagkakaroon ng paggamit ng digital tools continuously, which is an advantage talaga for us online learner. Kasi sa digital platform ng online learning or sa learning management system, nakikita natin doon at natatrack natin kung nasaan na yung progress natin. Saang part, ilang percent na yung tapos, ilan pa yung hindi. Yun ang kagandahan sa pagiging online learner. While sa self-assessment naman, pwede siyang mag-turn ng learning from a passive activity into a reflective process. So, it will help students to identify strengths and areas of improvement. So, yes, kasi ang self-assessment kasi minsan, kailangan mo i-test yung sarili mo kung tama ba yung knowledge nga na nakukuha mo doon sa, compare doon sa learning objectives. Kung tama ba yung learning mo. Ganon din kasi ako talaga. So, yun. Ibalik ulit natin yung steps na ginagawa ko, which is the method which is reading, writing, or listening. Next is understanding, application, and verification. So, yung part na yan is kasama doon yung pag-self-assess ng aking learning level doon sa
learning objectives ng aking subject na tinitake. So, yun yung isa sa way para maging effective ang pagkuha mo ng online learning. So, hindi kasi ibig sabihin na nag-online learning ka na nagbabasa ka lang. Yung iba kasi, it's a very, very deep matter or deep discussion kasi talaga na kailangan mo i-consider lahat ng factor na nakaka-affect, lalo kapag kumukuha ka ng ganyang type of learning. So, ano-ano yung mga practical ways to assess or self-assess your learning level as an online learner? So, ito yung mga yon. First is use LMS Analytics. So, LMS Analytics is yun yung nagbibigay sa'yo ng gano'n na ba kalawak yung, hindi siya ganun kalawak. Gano'n na ba karami yung natapos mo na subjects or lessons or quizzes or discussions, hanggang saan ka na ba sa current enrollment mo. Nagbibigay yun ng status actually. Nakikita yun. Kasi ganun din ako. Nalalaman ko na kung naka 20% na ba ako, 50% na ba, 100% completed na ba yan. Yun ang kagandahan nga kapag ikaw isang online learner. Kasi nakikita mo yung improvement and progress mo doon sa iyong study. Next naman is reflect on performance trends. So, performance trends means ang grades mo ba ay nag-improve over the time? So, isa pa doon is anong topic or anong discussion or anong task ang natatapos mo ng mas mahabang oras? Another one is ano yung feedback pattern ng mga assignments? Kasi doon kasi pag compare mo yan, mas marami kang makikita na points para ma-improve yung process ng iyong online learning. Next is set SMART goals. So, ano ang SMART goals again? Ilagay natin dito sa screen. SMART means specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. So, doon sa specific means finish your module ng 4, let's say, finish your module 1 ng 2 days. So, kailangan mong maabot yan para maging specific ang iyong goal. Para maging actual siya according to what you had planned. Next is measurable. Kung gusto mo ng measurable na, yung halimbawa, goal is gusto mo maka 80% sa exam, at least. So, ilagay mo lang yung alam mo na kaya mong abutin. Kasi kung maglalagay ka ng 100% tapos hindi mo naman pala kaya, baka ma-stress ka lang. And of course, yun na yung achievable dapat ang goal mo, relevant dapat according to the current task or discussion or subject na tinitake mo, and time-bound. So, time-bound means naka-bind siya doon sa main na goal mo on how to finish your study according to the time na program mo. Hindi ka dapat lumagpas doon. Dapat mas maaga or on time. So, fourth advice naman tayo, which is use self-assessment checklist. So, yes, self-assessment checklist. Yun din yung sinasabi ko na kailangan meron kang process kung paano mo siya i-check, paano mo i-assess yung sarili mo on the level of learning na nakuha mo sa isang certain subjects or discussion or task. Fifth is seek feedback often. Yes, kailangan mo talagang humingi ng feedback whether sa professor mo, kahit sa mga kaklase mo actually na alam mo na mapagkakatiwalaan na magbibigay talaga ng maayos na feedback, or doon sa coach mo, sa mentor mo, kailangan mo yun. Kasi, just like sa ginagawa ko, pag meron akong sinasabihin sa professor ko, nagtatanong talaga ako, Prof, okay na ba yan? Sabihin mo naman sa akin, baka meron pa ako may improve dyan. So, mga ganun. Kasi, it's very important na nagsisik tayo ng improvement kahit sa feedback. Kasi, hindi talaga pwedeng mawala ng improvement yung isang process of learning. Kasi habang tumatagal or habang nagtatagal ang panahon, nag-iiba rin ang process, nagkakaroon ng modification at least. So, yun yung sinasabi na according to the trend. So, sixth advice is keep a learning journal. Yes, kailangan mo nang mag-record ng key takeaways, mga challenges na hinarap mo sa pagkuha ng iyong or undergo sa process ng learning. So, ano yung mga ginawa mo para ma-overcome yung mga yun? Kasi para may reminder ka na ganito yung dinaanan mo para ma-overcome lahat yung mga challenges na hinarap mo sa pag-aaral. Whether face-to-face man yan or online. Kasi bakit?
kailangan mo ipaalala yun sa sarili mo. Hindi mo pinapaalala dahil para sumama ang loob mo, pinapaalala mo sa sarili mo para magkaroon ka ng, ang tawag dito, yung parang, sinistrengthen mo yung self-awareness level mo and motivation. Kasi ako ganun din ako, yung pag meron akong challenges na pinagdadaanan, hindi ko siya dinadala dahil as a challenge, dahil nasasaktan ako, dahil dinadala ko yung learning galing doon at ina-apply ko in the present or the future. So, ganun yun. And third part tayo nitong discussion na ito, which is staying motivated in self-paced courses. So, paano ka ba mag-stay motivated? So, ganito yun. So, motivation first, i-describe natin yan, is the heartbeat of online learning. Yes, motivation. Never ka magsasucceed sa isang online learning journey kung wala kang high level of motivation. Sinasabi ko yan kasi ako meron ako niyan. Sobrang high nga eh. Kung minsan nga hindi na ako nakakatulog, minsan nakalimutan ko ang oras sa sobrang motivated. So, hindi naman sana ganun ang gawin mo rin. I-balance din ang oras. Kasi ako masyado akong focus kapag meron akong gustong gawin talaga. Ang isa pa kasi, kung wala yung structure ng in-person classes, dapat tayong mga learner, matuto tayo mag-build ng internal systems to stay ourselves consistent and inspired. Kasi bakit? Kasi hindi naman sa lahat ng oras nire-remind ka din ng teacher mo, hindi ka rin nire-remind sa lahat ng oras ng professor mo, ng instructor mo, na maging motivated. So, kailangan motivated ka dahil iyon ang gusto mo, iyon ang pangarap mo, at iyon ang paninindigan mo. Ganun yun. Kasi, sinasabi nga nila is, kung wala ka nung motivation na yun, hindi ka rin magiging committed at hindi ka magiging dedicated doon sa learning process or learning journey na dapat mong pagtagumpayan. So, ano yung mga strategies na pwede mong gawin to strengthen or sustain your motivation? So, ito yung mga yun. First is, connect goals to purpose. So, goals is ano yung gusto mong maabot, ano gusto mong marating, anong gusto mong gawin ngayon in the future. So, kailangan mong i-remind yung sarili mo, bakit ka nag-aral? Para ba yan sa career growth? Yun lang ba yun? Personal development? Or gusto mo ba ng new skill to develop? Ano ba ang purpose mo dyan? Kasi ang purpose mo doon, kung meron kang deep purpose para sa learning process na yan or para sa learning journey mo, yun ang magbibigay sa'yo ng persistence. Yun. Yun ang magbibigay sa'yo ng deeper meaning na kailangan kong magawa to dahil para sa ganitong purpose yan. Second one is set milestones and celebrate progress. So, yun yung divide mo yung mga larger goals into smaller chunks of goals. Kapag na-achieve mo yan, medyo i-treat mo naman yung sarili mo. Kasi para mag-stay motivated ka pa rin, nakakatulong pa rin yun. So, parang ako, para mag-stay motivated, minsan tinitreat ko yung sarili ko. Ngayon, nagpunta ako sa ibang lugar para maka-experience naman ng something different na a bit, na hindi naman nagagastos ng sobra din. So, yun. Para lang ma-comfort mo yung sarili mo. Yun ang purpose niyan. Third is, design a positive learning environment. Yes, a clean, dapat tidy, a dedicated space para sa iyong learning task or learning time, mga ganun. Kasi para ang purpose kasi nun para magkaroon ka ng minimal distraction. So, hindi ka masyadong madi-distract. And, para talaga, parang yung mental study zone mo, nandoon lang din. So, hindi yung nag-aaral ka, merong nagsisigaw dito, merong kumakanta dyan. O, hindi ka makakapag-focus pag gano'n. So, fourth advice tayo, which is, find accountability partners. Yan, medyo mahirap yung partner kasi hindi basta-basta makakahanap ng accountable partners in study. Pero meron namang mahanap na ganyan. Kasi ako meron akong nahanap pero it's very rare on a chance lang din siya. Hindi siya ganun ka very very big chance na may mahanap ka every now and then. Once in a lifetime merong ganyan pero hindi sa lahat ng oras talaga meron. Pero kung makakahanap ka, why not? Maghanap ka ng isang study peers, pwedeng friend, classmate, para makapag-share ka din ng goals, para mapag-usapan nyo kung ano yung mga goals nyo sa study, paano nyo i-achieve yan, ano yung mga natapos nyo na, kasi para mag-stay motivated ka nga sa iyong learning journey. So sa fifth naman tayo, which is, stay engaged with instructors and peers. Yes,
Stay engaged means kumuha ka ng feedback, participate in discussions, participate in learning sessions. So, kailangan mo magkaroon ng interaction or huwag kang magpaka-isolate na mag-isa. Huwag kang magpaka-introvert. So, kailangan mag-open ka. Open talaga. Yung ask, verify, mga ganun. Clarify everything. Kasi hindi sa lahat ng oras kasi, marami akong nakikita kasi na, halimbawa, kahit sa work actually, na sabi lang, yes, yes, wala sinasabi, yes. Pag-alis ko, ang dami ng question. So, kailangan sanayin mo yung sarili mo na doon pa lang sa discussion, mag-question ka na. Huwag yung pag-alis ng lecturer mo. Kasi anong gagawin yan kung wala siya sa harap mo na mag-question ka? Yun yung kailangan mong isipin dyan. It's better to get an answer directly, kahit pa medyo harsh a bit, at least nasagot ka na kaysa maghintay ka ng sagot na hindi mo alam kung kailan mo makukuha. 6 tayo, which is track your journey visually. Yes, kailangan alam mo yan. Ang pinaka-best is physical checklist. So, kasi ang pagkakaroon ng visual track or makikita mo yung mga completed na task mo or completed na goals mo, nagbibigay yun ng momentum para mag-push through ka sa iyong online learning journey. And 7, which is practice self-compassion. So, ang ibig sabihin yan, huwag kang maging hard sa sarili mo, mag-take ka rin ng breaks, i-comfort pa rin yung sarili mo, and magkaroon ka ng parang, ano ba yun? Parang renewal of mindset, reset ba? Hindi siya reset. Yung parang ano lang siya, para maging fresh yung isip mo, pagbalik mo ulit dun sa online learning journey. And 8 is stay curious. So, ang curiosity kasi reignites one's excitement for learning. Kasi ako talaga is very curious na tao. May nakita nga lang ako dito, nakita ko yun sa likod. Curious na ako, gusto ko tignan, gusto kong hawakan, gusto kong malaman anong materials yan. Important yan. Kasi, bakit? Dahil ang pagiging curious sa isang bagay na yan, pag gusto mo talaga siyang malaman, si-search mo yan. Maghahanap ka ng video na nakarelate dyan. Maghahanap ka ng mga case study na merong ganyan. Maghahanap ka ng, basta magre-research ka, maghahanap ka ng deeper idea, deeper knowledge about dyan. Yan ang curiosity. Kasi pag wala yon, hindi rin nagiging effective ang online learning or self-paced learning. So, kaya kailangan mo i-consider yung mga factor na yan para mas magkaroon ka ng chance to develop yourself or develop your professional skills while taking your online learning journey. So, ang summary ng topic na ito, which is about assessment and motivation, is prepare intentionally for your digital assessments. Kasi, of course, online learning yan. So, digital ang assessment talaga niyan. Next is track your progress with reflection and self-evaluation. So, yes, kailangan mo i-reflect kung ano yung natutunan mo. Kailangan mong self-evaluate yung sarili mo ng continuous. And last is sustain motivation, which means through practice, through structured learning, through community support, kailangan magiging stay motivated ka para makarating ka dun sa success part ng iyong online learning. So, thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment, like, and subscribe to my channel para maging updated kayo sa aking mga next educational vlogs. Bye!